I'm Dylan Natalie Pacho, so I am the General Manager of Cat Sanctuary Cafe. So, bali yung Cat Sanctuary, before, hindi pa siya cafe literally. So, nag-start lang kami bilang sanctuary itself. So, 5 years naging sanctuary ito. So, self-funded siya ng owner. So, sa 5 years na yon, since self-funded siya, nakakatulong na ng mga cats. Pero yung mga cats namin before, na lower than 100 pa lang. Tapos nag-start siya, actually, hindi siya talaga sanctuary dati. Gusto lang mangyari ni ma'am is parang meron lang siyang mga lagay ng mga cats niya, yung own cats siya talaga, personal cats. Tapos, nitong nagkaroon siya ng isang favorite na cat, which is si Frosty. Ang name kasi ng Cat Sanctuary before is Frosty Tales. So, before magkaroon ng Cat Sanctuary Cafe, may Frosty Tales. Si Frosty Tales, nag-base yun sa name ni Frosty, which is yung cat ni ma'am. Tapos, si Frosty, namatay siya. So, dahil, siguro kasi matanda siya, saka meron mga complications. Tapos, nung namatay siya, nilibing siya dito din sa sanctuary, which is sa likod. Tapos, after nun, dun na parang nagkaroon ng, parang na yung puso ni ma'am na mag-alaga pa ng mga cats. Kasi parang si Frosty kasi sobrang friendly niyang cat. So, dun nag-start. Tapos, after how many years, dumami yung cats. Hanggang sa after 5 years, na-realize ni ma'am na what if mag-business ng cafe, pero at the same time, nakakapag-pet sila ng cats. Initially, yung gusto talaga mangyari ni ma'am is, lang siya, self-service na cafe. So, meron kayong mga instant coffees, tapos tatambay lang kayo, magdo-donate kayo sa cats, tapos okay na. Pero as time goes by, gusto niyang mangyari na parang mas matulungan pa, hindi lang yung cats sa sanctuary, pati yung sa community. So, ang nangyari, nag-build up kami ng ganito, yung buong cafe. Tapos, ang ginagawa namin is, bukod sa meron kaming sanctuary, nag-stray feeding din kami, nag-community, doon na nakapag-try kayo. Tapos nag-community engagement kami, like nag-visit kami sa mga barangays. Tapos, ayun, may mga dumarating na donation. So, basically, hindi lang yung 50% ng sales yung napupunta sa cats, kundi yung iba't iba ding donations na ginagawa ng cafe. Ayun. Yung pag-process ng mga rescued cats, before, kasi yung cats namin, actually, nasa 50 lang sila. Tapos ngayon, di ba, 100 na sila. So, dati, ang ginagawa namin, yung pinakauna namin, medyo na-overwhelm kami sa part na to. Kasi, nung nalaman nilang may cat sanctuary, nung medyo gumalat na sa mga social media, ganyan, gusto nila lagi, pag may nakikita silang cats, dito nila itatapon. Sorry sa term, pero ganun yung sinasabi nila na, pwede ko ba dyan itapon yung cats namin? Kasi ganyan. So parang kami, sabi, hala, bakit tapon yung term? Parang namang ginawang, alam mo, iniisip namin nila, parang ginawang dump site ng cats. Ganon. Tapos, ang ginawa namin, parang sa part na yon, umabot kami from, parang wala pang 50 yung cats. Tapos bigla kami nag-70. Tapos sabi namin, hala, ang dami na. Tapos parang everyday may nagdadala ng cage, ganyan. Tapos sabi namin, parang i-hold muna, tapos gumawa ng process. So doon na nag-start yung process namin na pag nag-message ka sa page, kailangan mo kami i-inform kung ilang cats, yung cats ba may sakit. So kaya mo ba mag-provide ng cages? Tapos kung i-visit mo ba siya lagi, or para kasing meron kasing mga owners na iniiwan nila yung cats nila, tapos parang after a year, kukunin nila. Ganon. So parang nasa isip naman namin, syempre inalagaan na namin ng isang buong taon, tapos biglang kukunin. So parang sabi namin, for good na ba or hindi? Tapos kung magbibigay ba sila ng monetary or ng support, ganyan. So, before namin kunin, inaalam muna ni Aliyah, actually ni Aliyah yon lahat ng mga details na yon. Tapos, sa kanya, tatanong kay ma'am kung approve. Tapos, kapag na-approve yon, dapat magpo-provide sila ng cages. Kasi, before kami magpapasok sa loob ng mga cats, kunwari, yung mga catcho namin, kailangan makwarantine muna sila sa cage for 2 weeks. Kasi for 2 weeks, dun lalabas kung meron bang sakit, kung meron ba siyang mga symptoms, ganyan. Lalo na yung mga cats na yung galing sa barangay, yung mga napupulot nila. Ang nangyayari kasi, yung mga napupulot na yon, syempre, iba-iba na yung environment na napuntahan nila.
ang nangyayari, para siyang iniwan lang nung sinama-sama siya sa karton, tapos napulot ng isang SK, tapos parang pinost siya sa Facebook, tapos kinuha ng SK. Pagdating dito, lahat ng cats namatay. Tapos sobrang lungkot nung part na yun kasi pinapadede ni Ate Shane yun lagi, gano'n. Tapos hindi sila nakapag-survive kasi walang mother. Pero ngayon, hindi na kami nag-a-accept ng rescue pa. Kung magre-rescue man kami, ina-allow namin sila na magdala talaga ng cage. Kasi doon namin nilalagay. Kasi ngayon, marami kaming mga, anong tawag dito, yung mga katsyong ginagawa. Yung katso kasi yun yung mga shelter nila. So, medyo kulang sa facility pa ngayon, kaya hindi muna kami nag-a-accept. Kasi 100 na sobrang dami na. Kaya, limit muna. Ayun. May mga napa-adapt na po kayo? Or wala talaga? Wala, hindi talaga. Kasi yun yung parang, tawag dito, nasa utak talaga ni ma'am na parang, kukunin nila tapos babalik, may sakit, ganyan. So, hindi talaga. Pero, feeling ko naman in the future, as long as dedicated yung gusto talaga mag-adapt. Kasi merong mga lumalapit, tapos after a day, wala na naman, hindi naman sila nagpaparamdam. So, wag na lang. Ang ginawa nila, Aliyah, tawag dito, nagluto sila ng mga, actually, nung time na yun, hindi pa namin alam na stray feeding sila. So, si Aliyah, nag-shoulder siya ng personal money niya. Tapos, nagluto sila ng mga, tawag dito, mix talaga na food para na healthy dun sa mga cats, mga strays. Actually, hindi lang sa cats, pati dogs. So, as much as possible talaga, yung yung purpose ng cafe is hindi lang basta magsistay dito sa sanctuary. Community talaga. Yung community mismo. Kasi private sector lang naman kami. I mean, yung business talaga na private. Pero syempre, yung purpose namin is hindi lang magsistay, dapat sa business. Kasi yung pinakaunang goal is to help yung cats sa community. If gusto nilang pumunta dito and gusto nilang mag-pet ng cats, wala namang problema. Welcome na welcome sila. Also, kung gusto nilang mag-volunteer sa mga stray feeding, sa mga every time na may camp kapon, nahanap din kami ng mga volunteers. Welcome din sila, basta mag-message lang sila sa page. Also, nag-a-accept din kami ng mga volunteers sa sanctuary. Kung kunwari gusto nila na mag-volunteer lang para alagaan yung mga cats, ganun, welcome din sila dito. So, yung cat sanctuary naman is for everyone and for the community naman siya kasi we believe na hindi lang siya mag-e-end dito sa community and gusto din talaga namin ma-adapt siya sa iba't ibang community pa para mas, alam niyo yun, hindi lang sa Montalban mangyayari yung pagbabago para sa mga cats. Kaya kung merong mga gustong ng businesses, actually we're planning na kung merong mga gustong mag-business ng cat sanctuary then cafe, gusto nila, tapos gusto nilang manghiram ng cats para gawin dun sa cafe nila for panimula, ganon. Pwedeng-pwede. Yun yung sinasabi namin. Pwedeng-pwede nilang hiramin yung cats as long as maaalagaan nila ng maayos. Tapos, mag-adapt din sila dun sa community na gusto nilang tayuan. So, open kami sa ganon. Basta communication lang din dun sa mga gustong pumunta, ganyan. Tapos, open din kami for donations, ganyan, lalo na sa mga cats kasi syempre yung pagsusustain sa needs nila, ganon.